negative 3% trust rating para sa Pangulo, plus 31 para kay Sara Duterte, at plus 77% para sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ano ang implikasyon ng mga datos na ito para sa kasalukuyang administrasyon? Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin yan sa araw na ito. Sa pinakahuling survey na inilabas ng SWS sa Social Weather Station, lumabas dito na ang Pangulo ay mayroon na lamang negative 3% na trust rating. Ibig sabihin nito, mas marami na ang hindi nagtitiwala sa Pangulo kesa sa nagtitiwala sa kanya. Samantalang si Sara Duterte naman ay bahagyang umangat ng konti ang trust rating sa kanya at pumalo na ito sa 31%. Positive 31%. Pero ang kagulat-gulat dito, si Rodrigo Duterte ay nananatiling napakataas ng trust rating kahit 3 taong mahigit na siyang hindi presidente at ngayon ay nasa Hague at supposedly ay nililitis para sa crimes against humanity at nag-enjoy siya ngayon ng trust rating of around 77%. Anong kahulugan nito para sa kasalukuyang administrasyon? Ano ang inilalatag na storya nito para sa sambayan ng Pilipino sa kasalukuyang kalakaran ng nagaganap dito sa Malacanang? Una, wala nang tiwala ang mga tao sa ating Pangulo. Malinaw na malinaw yan sa body language ng mga taong pinupuntahan niya. Makikita nyo kahit saan siya makita. Sa Cebu, sa Davao, sa mga mall. Makikita niyo na ibang-iba ang pagtrato ng tao sa kanya. Walang gustong lumapit, ni walang halos gustong kumaway. Kung mayroon mang magpa-picture ay mangilan-ngilan lang. At ito ay implikasyon or indikasyon ng isang citizenry, isang lipunan na handang-handa ng itatwa ang kanilang pinuno at kumala sa kanya. Ang positive rating naman kay Sara Duterte sa kasalukuyan at ang pag-angat lalo ng trust rating ni Rodrigo Duterte na nung makailang buwan lamang ay nasa 65%. Ngayon ay po nadagdagan pa ng positive 12% at umabot na ito sa 77%. Anong ibig sabihin nito para sa Malacanang? Ang ibig sabihin naman ito para sa kanila, lahat ng ginagawa ng PCO, ng Presidential Communications Office, ni Claire Castro, lahat ng gimmick nila at ng kanilang mga trolls at mga patutsada nila sa internet, at mga kung anong mga gawa-gawa nilang mga intriga, kasama na rin yung mga ginagawa ng mga pink, ng dilaw, ng mga pula, nagkampi-kampihan na sila. Lahat ng ito hindi umuubra. The people are not buying your story. Hindi na po mabenta sa tao ang inyong mga ginagawa. Ibig sabihin nito, natuto na ang mamamayan. Gising na si Escombro. Alam na kung anong ginagawa nyo. Bistado na po kayo. Ang isang pamahalaan na nabubuhay lamang sa pamamagitan ng gimmick, mga patutsada, mga trolls, ay isang hindi totoong pamahalaan. Ito ay parang advertisement company na ito ang specialization niya. At kaya nga po siguro kinuha nila si Claire Castro dahil siya ay isang YouTube vlogger at ito ang kanyang specialty. Kaya tingnan nyo kung ano naging tugon ng Malacanang. Ang pinag-uusapan po dito sa kasalukuyan, yung pagkamatay ni Jose Cabral at yung pagbaba ng rating ni Bongbong Marcos at pagtaas ni Sara Duterte at ni Digong, ni President Digong. Anong tugon ng Malacanang? Ito si Claire Castro at bumabanat na para daw kamukha daw ni Chucky, yung manika na kontrabida, yung sinasapian ng masamang espiritu. Kamukha daw nito si Sara Duterte. Well, obvious naman po na malayo kay ang itsura ni Sara Duterte dito sa sinasabi ni
Claire Castro. Si Sara Duterte probably is one of the prettiest na mga politiko natin sa kasalukuyan. Lalo na nung kabataan ni Sara Duterte. I'm sure si Claire Castro may itsura din naman siya nung siya ay kabataan niya, no? Pero siguro natatakpan na ng mga lahat ng negatibong mga pinag-aagawa niya at mga komento ng tao sa kanya, at lumalabas kasi ngayon yung kanyang pagiging palingkera at masamang ugali, at yun ang nakikita ng sambayan ng Pilipino. Pero bakit niya kinukumpara bigla si Sara Duterte kay Chucky? Ang tawag nga dito po is misdirection, at saka yung pong reaction baiting. Gusto nila ang taong bayan ay magalit kay Claire Castro. Tanggap na nila Claire Castro yan. Tanggap din nila Secretary Roque ng DTI noon yan. Anong ginagawa nila sa atin yan? Reaction baiting po yan. Yung sinabi nila, kunyari, na yung 500 pesos na Noche Buena, yung 50 pesos na baon, lahat po yan, mga reaction baiting po yan. They are trying to act like the lightning rod for the President. At yan po ang trabaho nila para sa Pangulo. Kaya po sila binabayaran para po dyan. And I'm sure medyo malaki ang bayad sa kanila para dyan. At ang trabaho nila is to take away the heat from the President at sila mag-absorb nito. So gagawa ka ng mga kwento, ng storya na ikagagalit ng mga tao para sa iyo mabaling ang atensyon ng mga tao. Makakalimutan natin si Yuse Cabral, makakalimutan natin ang bumabagsak na popularidad ng Pangulo at ang bumabagsak na ekonomiya. And unfortunately for them, bistado na ng taong bayan kung anong ginagawa nila. Lahat ng mga propaganda ninyo, yung pagpapagalit ninyo sa taong bayan, ito ang nagpapakita sa amin lalo, sa mamamayan, na wala kayong kaplano-plano para sa sambayan ng Pilipinas, sa mga Pilipino, sa ating gobyerno, sa ating ekonomiya. Ang isang gobyernong nabubuhay lamang sa gimmick at hindi sa economic reforms, social and political reforms, ay isang gobyernong walang plataforma at walang patutunguhan. Unfortunately for you, and for this administration, and for Claire Castro, and for the PCO, lahat ng ginagawa nila, alam na ng taong bayan. Update sa commitment ng palasyo tungkol sa pagpapakulong bago magpasko. Inaabangan na po natin yan nung bago magpasko, pero lumampas na. Maraming nang babash, maraming nagsasabi na ano ba talaga? Even Senator Lacson, ano ba daw ang stand ng palasyo dito? Because kung wala naman daw, hindi naman matutupad, bakit nagsasalita pa na may maghihimas rehas bago magpasko? So, what can you say about that? Ang tanong ko, George, may sinabi ba ang Pangulo kung sinong personalidad ang mapapakulong niya sa Paskong ito? Hindi ba ang binanggit na lang niya sa kanyang ulat ay marami sa mga nabanggit niya ang maaaring hindi merry ang Christmas. Okay. At isa na rito, nabanggit niya ay ang Diskaya. At totoo naman, hindi naging merry ang Christmas. Hindi rin naman napayagan ang kanilang request for furlough. So, walang pagsisinungaling ang Pangulo. Tinupad niya rin din ang kanyang pangako na may mga taong hindi magiging merry ang Christmas. Tandaan natin, ilan na ba ang na-issue ng warrant of arrest? Ilan na nakakulong? Ilan ang nagtatago? Ilan yung hindi bumabalik sa Pilipinas? Ilan ang passport na hindi na-cancel na? So in other words, maraming wanted, maraming hinahabol ang batas. So tama naman yung sinabi ng Pangulo, pero kung ang hinahanap nila ay politiko, kaagad na dapat makulong bago magpasko. Tandaan natin, meron pang mga paghihiring dito at ang sabi nga ng ombudsman, ni Ombudsman Boying, marami pa silang gagawin pag-iimbestiga. Kaya tignan po natin sa mga susunod na araw. So muli, sasabi ko nga, wag naman sana yung iba, sa ating mga kababayan, yung iba, may mga nagsasabi kasi na mambabatas na yabang lang daw ng Pangulo. Sabi ko, sana, wag naman sila maging bulag, wag naman sila maging bingi. Sa mga nababalita, marami ng kickbacks ang naibalik sa Pilipinas, sa kaban ng bayan. Marami na ang na-freeze ang assets. Marami na ang kinasuhan ng BIR. Marami na rin kinasuhan ng Ombudsman at ang DOJ. So wag naman sana tayo maging bulag sa mga naging trabaho na o mga na-accomplish bago magpasko.
wag lang puro negatibo sana. Okay. Yung manggagaling. But can you tell us your timeline? Well, tapos na po magpasko. Magno-New Year na. What should we expect? Kasi po, syempre naiinip yung taong bayan because we're talking about billions of pesos na nawala sa pondo natin. Ano po? And everyone wants those people, those politicians na binabanggit nyo, kung talagang involved sila, makulong sila. Do we have your, can we know your timeline? Okay, George, ganito, no? Nakapag-submit na, nakapag-file na ng kaso ang DPWH at nakapag-rekomenda na ng kaso ang ICI. Nasa kamay na po yan ng Ombudsman at ng DOJ. Kung kailan po ito mairekomendang i-file sa Sandigan Bayan o sa regular courts. So, yun na lang po ang hintayin natin. Dahil sa party po ng Pangulo, sa party po ng DPWH, nakapagsagawa na po sila ng mga kaso, nakapag-file na sila ng kaso. Hindi pa lang po tapos yan, ha? Initial pa lang po yan. So, wag po sila mainip at hindi ko mainuutusan wag mainip. Na nakakainip naman talaga kapag wala pang nakakasuang malalaki na mga politiko na nababanggit. Pero tandaan natin lagi tayo may due process. Hindi pwedeng ura-urada ang pag-file tapos pagdating pa lang sa Sandigan Bayan, hindi pa nagkakaroon ng arraignment. Dismiss na yung agad ng kaso. Hindi gugustuhin ng Pangulo yan. Na mate-technical because kakamadali. Kailangan ng due process dito. Pero nasa ombuds po yan, hindi lang po probable cause ang kailangan dito. Reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin talagang dokumento ay sapat para makonvict ang isang inaakusahan. At sabi nga natin, 4 na buwan pa lang, George, ang nakakalipas. Buti pa si Mayor, babanggitin ko po si Mayor Vico Soto, nakita po niya ang nangyayari, sabi nga niya, 6 months ago, wala tayong nakitang ganito. Pero at least ngayon, nakikita natin umuusad para labanan ang korupsyon. 4 na buwan pa lang itong ginagawa ng Pangulo at ng mga concerned agencies natin. Hindi ba sila nainip sa 6 na taon na walang napanagot sa ghost projects na sinabi na ni dating Pangulong Duterte na meron as early as 2020 ghost projects? May kickbacks bang na ibalik noong panahon na yon? Meron bang nasampa ng kaso sa panahon na yon? So, we are just having 4 months. Before 6 years, walang nangyari. Hindi ba? So,